Welcome to the Puerto Podcast, conversation that moves the city forward. And I'm back, your Palawanderer. I'm Ivo Joel Contrivida for another exciting episodes na ating malalaman today with our very, very special guest. At ang layo ng kanyang narating, sobrang taas ng kanyang napuntahan. Please welcome our very special guest for today, the General Manager of Radyo Bandera, no other than Ma'am Ludi Bello. Welcome, Ate Ludes. Thank you, Joe. At thank you for sa invite mo dito sa akin. Okay. So recently, Ate Ludi, for the benefit of everyone, umakyat po siya ng base camp ng Mount Everest, the highest mountain in the world, di ba? Pero before we go there, Ate Ludes, paano muna nagsimula itong passion na pumunta ka doon? Kasi alam ko, ano ka lang parang zumba-zumba, jogging-jogging. Pero nag-mountain climbing ka na, di ba? Mm-hmm. Oo. Paano nag-start yung passion mo talagang to go to Mount Everest? Actually kasi 2018 nag-start na ako ng hiking. Mm-hmm. Yan, kung makilala mo naman yung anak ko si Hanilyn. Yes. So talagang hiker din Oo nga, siya. nagmatalingahan ka nga, di ba? Oo, matalingahan, Mount Apo, mga matataas na bundok dito sa atin sa Palawan or sa Philippines din. So parang iba kasi yung feeling Parang iba yung saya mo nakukuha mo sa running or zumba or iba rin talaga sa hiking. Pero athletic ka talaga, no? 'Di ba? Addict. Addict sa exercise. Oh, I remember. Kasi magkasama po kami ni Ate Ludes po sa DYPR before. Paghapon, nag-walking ka na di ba? May mga ganun ka ng routine, talagang exercise. Oo. Ayan. And then, may nag-encourage ba si Ate Ludes na, try to go to Everest, something like that? Yung group namin, kasi dito sa Palawan may group kami. Pangalan group namin, NOHA. Ahon yun di ba? NOHA. Okay. So may group kami na kami talaga ang regular na umaakyat. So, nagkayayaan lang na, akyat tayo. Parang bucket list natin. Isa sa mga bucket list, akyat tayo sa Mount Everest Base Camp. Nagkayayaan. Mga last year pa, mga 9 months ago, nagplano na talaga kami. Pinagplanuhan din talaga namin na umakyat. Okay, doon tayo Ate Lud sa preparation. Kasi alam natin, hindi simple yung preparation. Lalo na iba ang klima, di ba? Malamig doon. Grabe, as in. Oo. Talagang, ang preparation naman, yun, umaakyat kami, magarwak. Magarwak. 3 beses sa isang araw. Like akyat ka, oh my bababa. God, 3 times a day? 3 times. Oh, pero yun Same time lang naman to? Ha? Same time? Oo, same time. Okay. Akyat ka, ganon. 3 times. O kaya, nagra-running, nagmamarathon, tapos, din ako nag-gym, workout. Oh. So, yun ang mga preparation sa... Mga ilang buwan, Ate Lud, yung preparations na to? Actually, yun yung preparation. Kasi, regular na akong tumatakbo, di ba? So, pero yung talagang, para dito sa base camp, nag-start lang ako siguro February. February this year lang? Oo. Ganun Tapos, lang ka February lang, tapos March 29 kami umalis Biyahe na kayo? Biyahe na kami. Parang bahala na. Kita tayo. Makit naman tayo parang ganun. Okay. And then, yung preparations na yon, titingin mo, sapat na yon or kulang pa? Kung ang pag-uusapan yung pag-akyat talaga, okay na Kasi kaya na, kasi sanay na kami umakyat Akyat na kami ng Mount Giting-Giting, sa Romblon, matatas. Kaya namin yung lakad. Mapagod talaga. Imaginein mo yung pagod na nakakahimatay. Ganong kapagod yon. Pero, kumbaga, carry namin yon. Pero yung lamig, doon kami hindi prepared. Yun. Sobrang lamig talaga, promise. Alam mo yung doble-doble na yung suot mo, nanginginig ka pa rin. Nanginginig pa. Umuulan ng parang ice, snow, ganun. Ang lamig talaga. So ano po yung preparation doon sa lamig? Kasi I'm sure hindi 'di ba? Parang I think kailangan doble-doble yung jacket. Doble-doble. Mga ilang doble 'yan. Tatlo na mga down jacket. Nag-provide naman yung namin, yung organizer. Okay. Meron din kaming dala. Pero hindi pa rin siya ganun kasapat Talagang giniginaw pa rin talaga kami. Lamig talaga. Oo nga. Yung parang hindi ka makatulog sa lamig. Autumn pa nga lang sa Korea, di ko na kinakaya. How much more? Yung may snow na, di ba? Pero yung Ate Ludes, may mga vitamins, may mga food supplement bang tinitake ka? Pwede ba ako magbanggit? Yeah, like vitamin C ba? Ito, parang gano'n. May vitamin C ako. Tapos, sabihin ko na lang din. Sige. MX3. Okay, of course. MX3, kasi talagang yung coffee niyan, yung nagsalba sa akin
Oh. Kasi pang third day namin, nung first, second, okay lang ako eh. Carry bells, kahit 10 hours tayo maglakad, sige lang. Pang third day, doon ako tinamaan ng altitude sickness. Okay, ano to Altitude yung... na kasi mataas na yung elevation eh. So, ibig sabihin, ang tumama sa akin, loss of appetite, hindi na ako makakain. Wala na akong ganang kumain. Gusto niyo man di ako makakain. Pang third day yun. So, Okay. iba naman ang naramdaman nila, ibang kasama ko, is parang binibiyak yung ulo. Sa sobrang Ouch. sakit. Tapos nag-throw up. Yun ang sa altitude yun. Okay, kasi mataas na yung lugar. Sobrang parang mataas na yung ganon. lugar. Oo, Okay. yun lang ang... Di ba parang vitamin konti C, na lang yan. oxygen doon sa mga ganong klase? Oo, thin air na eh, pagdating sa ano. Oh my God. Tapos oo. lagi na lang tinitingnan yung oxygen namin level kung ano na kasi mataas na. Tapos yung pag sobrang taas na ng pag yung altitude pala, parang palpitation, nagpa-palpitate ka na eh. Hirap huminga, parang the O same time. palpitate ka na. Lalo sa gabi pag Okay. matutulog ka na. Akala ko aatakihin ako ng kung ano. Sabi ko, bakit kaya itong nararamdam ko? Naku, Diyos ko, baka mamatay na ako. Pag-isip ko kinabukasan, pag breakfast, huy, alam niyo ba, kagabi hindi ako makatulog kasi, hala, mother, ganun din kami. So, okay lang pala, pare-pareho kami nararamdaman. Yung altitude, Okay. ang mahirap. Ang kalaban talaga is altitude. Oo Altitude nga sickness. Ayan. Aside doon sa MX3, ano pa yung mga ibang mga supplement? Super dami ba? Vitamin C, 1,000 milligrams. Yun lang. Okay. Yun lang yun. As in, before pa ito hanggang ngayon, parang ganon. Oh, as in regular na siya. Okay. Ate Luz, kasi parang yung nabasa natin sa news, di ba? Sa poster ng bandera, hanggang base camp lang. So, ang tanong kasi ngayon, bakit hanggang base camp lang si Ate Ludi? Bakit hindi ka pa, you go talaga dun sa Everest? I think may explanation ka dyan. Oo, kasi yung talagang Everest is ano yun, sobrang ang preparation mo doon, hindi lang buwan. I mean 3 months or as in Isa pa talagang nga, years pa, di ba? Oo, years pa talaga, hindi Oo. basta-basta kasi pag akit mo na ng Everest, talagang may dala ka ng oxygen tank. Okay. Yun na yun. Tapos ang gastos doon is million na. Oh. Hindi siya talagang... Kasi mga gears talaga. Oo. At saka yung base camp, pag sabi nila, ay, base camp lang naman yan. Oh my God, ang base camp is like 3 Mount Apo yun ang taas. Aray. 5,000.4 something meters. Ang Everest talaga, yung talagang sa peak niya na, 8,000 plus. So Yung- parang 3,000 na lang. So itong base camp, mga ilang kilometers pa? Ilang height pa lang ito? 5,000 point, basta mga 5.5. Tatlong Mount Apo, sabi mo Tatlong, nga. katumbas Oh my halos God. ng ano. And then ilang araw inabot? Pag-akyat namin, 8 days. Yung pag-akyat lang, 8 Okay. days. Bago kami nakarating sa summit. Pero pagpababa, alam mo na pagpababa, medyo hindi na mahingal, di ba? Mga 4 days lang kami. Oo, masabilis ang pababa. Oh, parang 160 kilometers balikan. Oh. Yun ang ano doon kasi, Jo, naglalakad ka, okay lang kung patag. Di ba? Kahit gano'ng Yes. kalayo yan, maghapon tayo. Paahon eh. And then may mga rappel. Like, Hindi kami nag-rappel. wala namang ganon. Hindi. Walang rappel. Okay. Oo. So, pero kasi may nakita yung before, di ba? Yung mga Pinoy na naka-conquer doon. Tagang kumakapit sa doon tali, sa mga Everest, lubid. ano na talaga yun? Doon sa talagang, sa Everest level na yun. Pero Okay. kung base camp, walang rappel. Oh. Pero sobrang same hirap. na yung temperature, yung lahat, yung pakiramdam pag kahit nasa base camp ka. Kung i-compare mo din doon sa taas, Oo. oo, kasi ice din eh. Yun na nga eh. Ang lamig talaga, promise. Yun na nga kasi may nakakasalubong kaming mga Pinoy din na sabi, "Hay, kabayan, mag-ingat kayo." Pero may ice na kasi doon may snow, ganyan. Tuwan-tuwa kami kasi, magti-TikTok tayo doon sa taas kasi may laro tayo ng snow, ganyan, excited, di ba? Pagdating mo doon, hindi mo na ma-appreciate eh. Dahil sobrang lamig. Sobrang lamig, sobrang pagod na pagod ka na. Halos hindi na kayo mag-usap dahil sa pagod. Yun. Mahirap And then siya. kasi diba mga frostbites, yung mga may mga preparation kayo doon. Like yung mga cream kang pag pinaglalagay Meron pa. lang, mga sunblock or mga ganun. Oo. Yun lang gamit namin doon. Kasi nakikita ko yun parang kahit paano Parang mamanhid, no? nakaka-sunburn din pala Oo. yung lamig. Parang ganon. yung Frosty the Snowman, yung pula-pula na yung Yes, yung oo ilong. nga eh. Oo. Kasi parang idea natin pag sunburns mainit lang, hindi po kahit sa Oo, snow. oo. Nakaka-sunburn din sa skin yan. O nakaka-burn din what I mean sa skin, di ba? Pero yun, yung decision po Ate Lods na base camp lang, bakit yun na nga, bakit talagang hanggang base camp lang? Kasi sabi mo nga may money involved, Oo, di ba? tsaka din talaga, mahirap din talaga yun. Yung preparation. Sa age ko,
Baka yung mga bata-bata pa, pwede pa, di ba? Pero sa age ko. Pwede yung age reveal? Oo, mag-67 na ako next, sa July. 67, Oo. wow. So, This 66, July. oo. To clear lang, ikaw na ba yung, I think for me, ikaw yung kauna-unahang taga-Palawan na nakapunta doon. Ano meron pa ba iba? Ang alam ko meron, pero Yung grupo siguro nyo? sa grupo ko meron na, ang alam ko si Doc pero pinakamatanda siguro ako or baka pangalawa lang ako sa Nakarating sa base camp. Oo. Okay. Ayan. So, at least, di ba, pinaka-oldest, that's 67, that's something na rin, di ba? Oo nga. Yung iba, gusto ko nagaganchili na lang ngayon. Char. Nagwawalis ng bakuran. Oo, di ba? Pero anyway, in terms of money preparation naman, Ate Lods, kasi, of course, yung mga supplement, mahal, Oo. di ba? And then, yung mga gears, yung mga jacket, of course, yung flight, di ba? All in all, mga magkanong inabot ng ginastos mo? Sabihan ko din talaga. Yes. Yung mga hotel, kasi pagbalik, Oo. dumapa kami ng bangko. Naka-package tour ba to? Parang ganun? Yung event, oo, pero yung, hindi kasama doon yung mga plane tickets, yung event wala lang, yun. event fee lang, oo. Di ba wala tayong direct flight doon? Wala, kasi from Manila, Kuala Lumpur kami. Okay. From KL, Kathmandu. Tapos from Kathmandu, nag-drive pa ng mga 4 to 5 hours. Tapos another airport na naman, padating doon, nag-flight ulit, Lukla Airport. Yun yung most dangerous sa airport in the world. Kasi Dahil? 500 meters lang yung runway niya. Oh, So, at puro snow pa. Hindi At naman. minsan walang flights kasi Foggy. Oo, zero visibility. Alright. Oo. So all in all, parang if in case, magkano yung dapat nilang i-prepare? 100 to 150. 1,000 pesos ito. 100 to 150. Wala pang ticket ito, yung plane ticket. Kasama na. Kasama na. Kasama na. So ganun yung inabot. Oo. Okay. Hindi pa yan promo tickets ha. Talagang parang real time yung booking ninyo. Parang hayo mo nga parang a month lang kailangan nyo nang bumalik doon, 'di ba? Ay mag-book ng flight. Ilang kayong may taga-Palawan naman kayo makasama? 3 kami from Palawan. Yung ding kagrupo sa group namin sa hiking. Okay. 3 kami. Si Donard, si Arlene, ayan. Tapos sa Manila meron kami nakasama 2. Tapos isang galing Taiwan, pero Pinoy din siya. Tapos isang taga Brazil. Oh, so parang yun na nga, parang ang tawag dyan, joiners, group talaga. Oo, group. Oo. Kami, 3 lang kami dito, pero Oo. yun na nga, bali, 7. Pero marami naman kayo. At yun, sabi ko kasi 8 days yung Paakyat. travel, yung paakyat. Paket lang yun. Paano, Lakad. like buong araw kayo naglalakad, ganon? May araw na 10 hours kami naglalakad. 10 hours, 10 okay. hours, oo. Tapos may isang araw na mga 7 lang. Depende kasi minsan pag sobrang mataas. Kasi per day, pagdating ng gabi, meron kaming tea house. Parang doon kami mag-spend the night. Parang gano'n, doon kayo matutulog. Parang may magpapahinga. camp, may Oo, pero tent. tea house ang tawag doon. May village doon, may mga village may na tea village. house, gano'n. Parang doon ka nakakain, parang mga inn, gano'n na para talaga sa mga hikers. The next day maaga pa, lalakad na naman kami mga 7 or 8 hours. Tapos gabi na naman, another, hanggang sa makarating kami 8 days doon sa pag-akyat na mismo sa base camp. Paano yung tulugan? Parang siya, parang inn nga, na may room siya, may dala-dalawang Okay. So, May ganun. organized sa part na Oo. yun. May mga village na dun Oo, eh. may mga parang, mga tent din lang ito. Hindi. As in, real As in, house oo, talaga. Oo. Parang inn siya, oo. Okay. Hindi Tapos ko pa may nakita doon. yun. Kaya nga tea house kasi parang restaurant, doon ka na rin kakain. Na na yun, na siya ng organizer. Kumbaga, Okay. prepared na yun. Even yung CR, ganun. Oo. Meron na Maayos na rin naman doon. Depende lang. Minsan may Kasi parang, I don't know, ano ba mga Sherpa, ano ba class, ano ba class mga CR ang nila? sure ba kasi di ba yung parang guide or porter, Oo. di ba? May porter kami. Pero yung porter namin, hindi namin sila nakikita. Basta dala-dala na yung gamit namin. Pagdating namin dun sa isang tea house, andun na yung mga gamit namin. Kukunin na namin yung for the next day. Tapos dadalhin na naman nila sa susunod na tea house. So wala kayong technically buhat-buhat? Ha? Wala kayong technical Meron din. Yung mga essentials mo, yung mga kung ano mga trail food mo, anong dala mo sa meron. Oo. Okay.
Alright. Okay. Yung 8 days, Ate Lods, with that kind of climate na super lamig, anong pinakamalamig na naranasan mo doon? Nag-zero ba? Ganun eh. Parang hindi ko na, basta sobrang lamig. Alam mo yung namamanhid na kahit naka-gloves ka na, Oo. namamanhid pa rin. Ang sakit na ng kami mo sa manhid, pang daliri mo. Tsaka yung parang naninigas ka na. May ganung experience. Oo, may ganun talaga. Gumagano, hindi mo mapigil. Grabe, lamig. Hindi ka na umabot sa point na parang gusto mo nang mag-back out or bumalik. Parang dumating din sa point na gano'n, na parang Mga pang ilang days? pang third day o pang fourth day ko na parang, Yung parang nagkasakit ka. yun na, hindi na ako makakain talaga. Yung pilitin ko man, hindi na Okay. talaga, hindi ko malulun ba. Parang itlog na lang, isang itlog, tsaka yung coffee. Yun na lang ang, ko, parang sabi ko, parang hindi ko na kaya. Parang gusto ko na sumuko, kaya lang sabi ko, kung ang dami kong friends na Nag-expect. nag-expect, tapos baba akong talunan, hindi pwede, di ba? Oo. Di ba nakakahiya? Kaya sabi ko, push talaga to. Push talaga. Pero Okay. mahirap siya. Mahirap na worth it naman talaga. Ang ganda. Hindi ka nagkaparang yung anxiety na naiyak ka na lang or ganun. Alam mo, yung Yung mga nangyayari daw yun ibang eh. mga kasama ko ganun. Oo nga, Sabi nga, narinig ko "Hello, yan." mother, baka di ko na makita yung anak ko. Mga ganun talagang parang talaga eh. Oo. Kasi naglalakad na masakit ang ulo, tapos bilang titigil para lang mag-throw up. Ang ganun. Oh my God. Ganun, oo. Parang ako Sobrang din, sabi ko, makauwi pa kaya ako ng buhay nito. Ganun. Tapos nabanggit mo na lahat ng santo. Parang, Lord, bigyan mo ako ng kalakasan. Kasi parang pagod na talaga ako eh. Pagod na. Pero bigyan mo ako ng lakas. Ganun. Every day. Okay. Pag nakapahinga ka naman sa gabi, sure, nakatulog ka kahit papaano, di ba? Pagising mo naman kinabukasan, okay ka na naman. Pero sa kalagitnaan naman ng hirap. Ganun naman. Pero survive. Ate Lucy kasi, I mean, di ba, masanay tayo ng pinapawisan tayo kasi tropical countries, pero doon kasi hindi kayo pinapawisan. Paano yun? Mas mahirap ba yun? Nung first, second, parang third, pinapawisan pa kami. Okay. Pero nung doon na talagang sa ice na, Oo. hindi ka na papawisan. Pero hinihingal ka. Ay, ganon. oo, sobra. Sobra yung hingal. Sabi, kailangan ka hydrated, kailangan inom ka ng inom. Ako, hindi ako makainom eh. Oo, pero kailangan mo siya talaga. Kasi kahit pa sabihin hindi ka pinapawisan, di ba? Yung sa hininga mo lang, kahit pa paano, nagaano yung doon. Mahirap siya, pero sabi ko nga, worth it. Tsaka, parang nung doon na, parang nagsisisihan pa kami. Sino ba kasi magpakana na makita-kita tayo dito? Ang hirap. Alam mo yung gano'n. Totoo. Oo, pero pagkatapos naman, parang gusto ko pang balikan na. Parang gano'n. Yun ang tanong ngayon. Kasi base camp pa lang ito. And then, kumbaga, malapit ka na eh. Diba? Nandun ka na rin eh. The tok-tok talaga. May plano ba? Parang 3,000 na lang eh. 3,000 meters na lang eh. So, mga ilang araw yun. Hindi, kasi yung 5,000, more than 5,000, 8 days kami. Okay. So, 3,000. No? Pero iba kasi na yung pag doon na eh. Mas matarek. Ay, oo. Tsaka puro ice talaga. Kita mo Tsaka naman. yung delikado nagaganong-ganong ka Oo. na, di ba? Kita mo naman pagka yung mga umaakit talaga doon. Parang, pero ang daming umaakit ha. Kahit doon. Oo nga eh. Grabe. May talaga siya, no? Parang year-round ito. Oo. Kasi same lahat eh. Walang summer doon, di ba? Oo. Pero sabi nga eh, minsan may nakita kami mga family day na umaakyat na sila. May mga bata. Bira. Wala, allowed, hindi pa allowed. Allowed ba mga Parang bata? meron, pero hindi man sobrang bata. Siguro mga 10 or mga ganun. Okay. Pero as in, birang-bira. Halos lang. Ate Lutz, required ba kasi alam ko kailangan ng mga medical tests, di ba? May mga laboratory tests. May mga Kami? ganun ka ba dinaanan? Wala. Oh, really? Wala. Wala Okay. kaming Walang ganung pre-requirement or requisite, Wala. di ba? Oo. Kasi kailangan to check everything is Oo. okay. Oo, wala. Walang ganun. Wala. Pero yung guide namin, yung organizer, parang train sila sa ganun. May mga dala sila mga kit parang, ng oo. mga medical. Hindi lang first aider. Yan, kasi tsaka Oo. nagbababa talaga sila sa Oo. mga bundok ng mga Oo. na-aksidente. Oo. Prepare din sila just in case. Oo. Oo. Oh, okay. Kaya- Ayan. Yun na nga po, yung going back to the question, may plano ba to conquer the top na? Siguro sa age ko, parang ewan ko lang parang sold na ako dun sa naakit ko na yun eh. Kasi Happy na, happy oo. na ako dun. Hanggang Oo. doon na lang ba yun? Or Hindi depende? natin masabi, di ba? But for now, wala muna plano.
ibang lugar, ibang bundok. Yung wala namang snow. Hindi ko alam kung may snow doon may bala kasi kami, mga next year siguro sa Kilimanjaro. Okay, Mount Kilimanjaro. Okay. Sa Africa ba to? Yeah, south. Okay, oo. Oo. Wala, Yun ang parang wala pinagplano doon. Ayan. Anyway, pero yun na nga, when this news came out, Ate Lods, you inspire many people di ba? At your age, di ba? Na parang, kasi alam nila, sumba-sumba ka lang, alam nila, di ba? Yoga-yoga lang or running-running ka lang. Pero biglang boom, nandun ka na sa Kathmandu di ba? And then you inspire a lot of people. Ano yung gusto mong sabihin sa kanila, yung, especially yung mga kaedaran mo nga, ganun? It's never too late na mag-exercise or mag-dream din. Kahit sabihin mo, mag-start lang kayo dito lang muna. Sa age ko, di ba, kung nagawa ko, bakit hindi nila kayang gawin? So, kaya Basta determinado. May willingness May talaga. willingness. Discipline din, syempre. Ayun ang medyo mahirap yung part na yun. And may budget. Napag-iipunan yan. Kasi kung talagang gusto, maraming paraan. Di ba? Yun ang sinasabing ganyan Tulad kami, pinag-ipunan din naman. Kaya, yun, nakakit kami doon. Oo. Ang Palawan, halos akit mo na karami matataas dito, no? Yeah, from Matalingahan to, ano ba? Mount Cleopatra, ganun. Cleopatra, mahirap din yun. Oo nga High school pa ako nung inakyat ko. Nakapunta ka na doon? Yeah. Wow, ha? Ay, high school, college. Kasi, Ano ko? yeah, may Batak Tribe doon Oh, nakaakit ka doon sa summit? Yung katabing bundok, may katabi siya, yung parang lower part. Hindi na kami, kasi may parang mabuhangin sa part ata na yon, Kasi something papuntang like that. Cleopatra, more on river crossing Actually, parang puro ilog nung time na ito, yung mga nasa 19 rivers, ang huli kong count, that time. 60. 60 na ngayon. 60, balikan 6-0. 120. Oh my God, dumami. Oo. Oo, kasi ano pa to, 90s pa ito Oo, okay. yung nag-charity kami sa mga tribes before. Mahirap Anyway, din ang Cleopatra. mas mahirap ang ang Mantalingahan. Kasi yun ang pinakahayos sa atin, di ba? Oo, at saka Sabi ko nga sa'yo, 5 days. kinukwento ko nga kanina, ang Mantalingahan, umakyat kami ng Ransang, Rizal. Okay. At doon kami umakyat, di ba? Lumabas kami, Malis, Brooks Point. Ibang bayan na. Ibang bayan na. Ibig sabihin, ilang bundok yung inakit-akit ang dinaan para kami makalabas. At saka ano siya, parang mabato talaga na part. Wala kang kakapitan Parang masyado. unlimited yung lakad doon pagpalabas na. Oh. Sobra, oo. Pero maganda, syempre. Oo nga. Nakita ko yung mga photos mo na yan before, di ba? Ayan. Victoria, maganda rin sa Nara. Oo nga, Mount Victoria. Tsaka yung Nakapunta mga... ka ng Victoria? Wala pa. Ayan, Ay, try mo, maganda yun. Oo nga, tsaka medyo hindi ata mahirap ang trekking. Oo nga. Chill. Sige, Chill tanungin lang. natin yan. Oo, Pagandaan chill lang, natin yan, ganyan. di ba? Sa mga islands, ng mga town, may napuntahan ka na ba? Ano ba yun? Ay, Balaba, Cagayancillo, mga ganun, Wala Puyo. Saan ba kami munti? Napuntahan ko lang Puro na. mainland. Oo, mainland dito. Mm. Yung sa Romblon. Giting-giting. Oo, maghirap yun. Oo, Diyos ko, ano Grabe yan, yun. pangarap na bituin ko din yan. Oo. Pero nakapag na ako, ang tawag dito, ano yung salo sa Baguio? Sa Pulag. taas? Mount Pulag. Oo, mahirap din yun kahit paano Umuulan, mas nahirap siya. Umuulan, lamig din doon, Umakit kami umuulan. So, sobrang hirap nung yung hiker experience ka din namin. pala. Parang ganon, no? Kaya Ituloy mo interested yan, talaga ako sa ganyang mga story. Ituloy mo kasi maganda. I will daw, hopefully, pag may time, diba? At saka ano to, yung magandang mountain, sa Itogon, sa Ay, wala, hindi Benguet. ko pa napuntahan. Mount Cloud. Ah, Mount Cloud ba? Tama. Hindi ba yung Oo, yun. ulap? Mount Ulap. Tagalog. Cloud nga. Yeah, Mount Ulap. Yeah, yun. For me, yung pinakamaganda. So far, napuntahan ko. At saka yung Gulugod Baboy, Batangas. Ay, hindi ko pa yung napuntahan. Yun, ang Mas ganda marami nun. ko pala napuntahan sa akin sa labas, Yung shadow. Pero siyempre, ano na yun, nakapag-apo ka na, hindi ko pa kayang apo. Tsaka Kaya mo yun? giting-giting. Parang 5 days ata requirement nun, di ba? Okay lang, pero mas madali ang Mount Apo kaysa sa Giting. Kasi yun ang pinakamahirap na sa Ano ba yan Pilipinas. sa giting-giting yung batuhan kasi? Batuhan, mataas, masyado siyang technical. Tapos knife edge yung sa parang magkabila niya bangin, tapos dadaanan mo ganun lang. Para siyang, kaya nga Giting, pag ganun siya. Pero daw, worth it talaga yung view.
Maganda. Yun na nga eh. Maganda, Diba? pero mahirap din talaga. Target na natin yan, Oo. di ba? Ayan. Okay. Aside dun sa naging inspiration ka ngayon, Ate Lods, ang marami, wala ka bang planong, kasi parang yun nga, may community kayo, may community kayo, di ba? May grupo kayo to invite other people pa who are interested? Are you open to that? Oo naman, kung mas maganda nga, di ba? Na marami ang... The more the merrier. Oo, the more the merrier. Oo. Tsaka healthy living. You're promoting Ay, healthy oo. living. Kaya lang minsan tatanungin mo sarili mo, nandun ka na sa taas ng bundok, ganun-ganun, parang, bakit ko to, parang iniisip mo na, bakit ko To ginawa. ginawa. May relapse. Oo, samantalang sa bahay, nanood lang ako ng TV, Netflix lang ako, yung ganun. Pero ito ako, parang alam mo yun, pero iba ang pakiramdam. Ginawa ko yan nung March, di ba nagpinatubo ako? Oo. Oo. Parang, Ganun na. ang init pala. Di ba? Parang, bakit ko to ginawa? Oo, Di ba? may ganun, Parang di ba? ganon. Mapapoint ka sobrang init ng lahar eh. Yung, Oo. yung ash Oo, nila. oo. Parang ganon. Okay. So you're open to that. Paano nila i-reach out yung community po ninyo na ganyan? Pwede lang akong kontakin or pwede ako, pwede kaming sumali or sumama, mag-join, ganon. Parang nag-post ka nun, di ba? Who wants to join? Parang may mga ganun kang Oo, post. oo. Pero mag-start muna sa Magarwak. Yun ang Training ground. Oo, training ground. Oo, kasi lang, chill talaga yan. At least may. Pero ang dami nang nag-hike ngayon, ha? Yeah, in fairness. Diba? Ang dami nang Aside dun sa nag-hike. yung mga nagmamarathon, yung nag-running. Oo, pero pati yung running, dati ilan lang kami. Pero Oo ngayon, nga grabe na yung mga fun run, kabi-kabila na, di ba? Mga Sabay-sabay marathon pa race. nga eh. Oo. Ganon din sa hike. Madami na rin ng hikers ngayon. Oh, nakakatawa kasi people are investing into lifestyle, healthy lifestyle Oo, talaga, mas 'di ba? maganda. And mas maganda doon na lang ubusin yung ano mo, yung time mo talaga Tama, rin. oo. Yun na nga nakakatulong ka pa sa Oo. sa katawan mo kasi 'di ba iwas sakit, 'di ba? Yung mga maintenance ganyan. Ayan. Ang hirap pag ma-maintenance, lalo sa nagkakaedad ka na. Opo. At Lutz kasi, 'di ba, yung nga si Hanilin before kasama before, ano reaction nila when you told them na akit ka ng Everest? Ay, ma'am, push mo yan. Ganon. tuwan-tuwa. Very supportive. Oo, ma, push mo yan. Sige, ganyan-ganyan. Pero, syempre, ingat lang. Pero, happy kami para sa'yo. Ganon. Oo. Talagang So, nagsusupport naman sila lahat. Oo nga eh. Oo. Pero, grabe yon. Talaga ano siya, it's a milestone in terms of hiking na taga Palawan. Di ba? I mean, for you, you're the oldest. Pero you have another, tatlo kayo from Palawan? Tatlo kami, pero mga bata pa sila. Mga bata. Puro girls. May girls, Hindi, no? may isang lalaki tsaka yung isang friend ko na babae, muntik na siyang hindi nakaakyat. Pang 8 days na namin, sabi niya, mother, hindi ko na kaya. Umiiyak na talaga siya. Hindi na ako makakaakyat. Sabi ko, hindi, kaya mo yan. Kasi nanghinayang ako ba na 8 days na kami naglalakad ko, isang linggo na tayo umaakyat, pagod na tayo. Konting kembot na lang. Sige na, kayanin mo yan. Hindi, mother, gusto ko nang bumaba. Kasi pag yung inatake ka ng high altitude sickness doon, ang gamot, ibababa ka sa lower, sa baba na para mawala yung ano mo. At least, wait lang. Ito yung parang kunyari, minsan pag diba, nasa sasakyan ka, yung ano yun, yung parang nagaganaga, Pressure? Oo, yung pressure sa tenga, may ganon. Hindi ko naramdaman yun. Oh. Iba-iba ang ang epekto sa Tulad ko, wala akong naramdaman ganun eh. Basta hindi ako makakain, hindi ko alam. Basta nakakita ko ng pagkain, parang gusto ko na mag-throw up. Hindi ako makakain. Hindi sumakit ang ulo ko. Okay. Pero sila ang ulo nila parang binibiyak daw. So nung Sa lamig yun eh, particular. Oo, siguro. hindi sa lamig, Sa sa altitude. Ay, Altitude okay. talaga. Sabi nung doktor, kasi doon sa may baba. Ano, may air doktor. pocket, di ba? O sa may, sa baba nun, may doktor na doon, may clinic na din sila. Sabi, namamaga na daw yung brain. Namaga na yung brain. So, kailangan, pag hindi ka pa bumaba sa pinakamababa, kailangan mo na ng oxygen or ano. Actually, nung makit kami doon, required na magkaroon ka ng helicopter insurance. Kasi anytime. Anytime. Pag may mangyari. Oo, helicopter emergency. talaga. Oo, kasi sobrang layo, hindi ka makakagad Yes. maibababa, di ba? Airlift. Oo, so may lahat required na may Covered helicopter naman. insurance. Parang Okay. May pinost na video, yung pamapasayang pinakamataas na bazaar. Ay, oo, Namche Bazaar. Oo. Saan yun? Sa Kathmandu rin. Oo, sa Nepal pa din. Doon pa, yun ang paakyat ng nadadaanan yun. Papunta ng base camp. Pang third day, Namche Bazaar. Kasi meron Okay. kaming Oo nga, parang may village talaga. Ang laki, kompleto. Ang ganda. Kasi pag nasa, meron kaming tinatawag na acclimatization
acclimatization day. Yung parang, diba, nandun kami sa Nanchi Bazaar, aakit kami ng mas mataas, di ba, mataas, tapos kailangan bumaba kami ulit dun sa Nanchi Bazaar. Kasi parang, para ma-adapt mo muna yung high altitude, aakit ko sa mataas na mataas, mga 2 oras, i-adapt mo lang yung sarili mo na nakano ka sa mataas, tapos bababa na naman sa Nanchi Bazaar. 2 days yun na mayroong acclimatization day. Okay. Oo, May ganong kailangan klase ng preparation. Oo, para hindi mabigla Makapag-adjust yung ma-adapt. body. Oo, yung Oo. body mo sa high altitude pag umakyat na kayo dun sa mataas. Okay. Pero ang ganda ng Namche Bazaar. Oo Kompleto nga, I as saw in. that video. Sabi ko, oh my God, para siyang, Oo. inisip ko bazaar di ba? Parang, it's Kompleto. really a town, di ba? Oo. Village talaga Ang siya laki. Oo. Oo. Kaya nga, pero doon ako nag-start ng altitude sickness ko, kaya hindi ko na siya masyado na-appreciate eh. Hindi na ako nakapag-video doon kasi parang wala ka ng gana. Kasi nga, iba yung pakiramdam mo eh. Oo. Pero ang ganda. Yun. It's once in a lifetime, 'di ba? Na pagka na opportunity, 'di ba, na may experience 'yan. Kaya All right. Ate Lutz, message na lang for those people na somehow you inspire na who want to try this, 'di ba? Sabi mo nga hindi pa huli. Ay, oo. At saka doon sa mga bata din na kayang-kaya pa nila. Oo, lalo na yun sa may hilig ngayon na umakyat, mga hikers na marami na, i-push nyo lang yan. Ibig sabihin, wag tamarin ba? Kasi minsan pag napagod na, ayoko na umakyat, ganon. Kailangan i-push nyo lang dahil yung satisfaction na nakukuha natin, at saka yung connection mo sa nature ba? Pag umaakyat ka, sabi nga natin ay hindi pa siya huli. Kahit na sa edad ko, kahit mga senior di ba? Kayang-kaya pa. Sabi ko nga, kung kinaya ko, kakayanin nyo din. Yes. Basta lang tuloy-tuloy lang yung training. Tatamarin. Ganun. Yung willingness talaga. Discipline, willingness, ganon. Oo. 'Di ba? Wag lang mag-excuse. Sabi nga pag ayaw maraming dahilan. Oo, So tsaka yung dapat nabibisi-busy, tuloy-tuloy lang. o, pass muna wala ngayon. Wala time eh. Yes. Ganon, 'di ba? Laging may time, hanapan ng time. Oo. Kasi sabi mo, ay kasi may work ako eh, ganon. Ay sa umaga pala, gumising ka ng maaga. Parang ako nga, may news ako ng 6 o'clock sa morning, pero gumigising ako ng 4 o'clock. Alam mo ba, tinatakbo ko from Bangkaw hanggang sa station. Oo, nga noon pa naman, di ba? Hindi. I remember that. Oo, Oo. bata-bata pa ako noon. Ngayon ginagawa ko siya. Oo. Mahal ang gasolina ngayon, di ba? Yes. Nakaka-save pa ako. Tatakbuhin ko lang galing sa Bangkaw, sa my school, sa station. Ibig sabihin, sabi ko nga, kung talagang gusto mo, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. So, wag po tayong, sabi, may edad na ako. Wag po tayong wala na pag-asa. Sabi ko nga, hindi pa huli ang lahat. Kaya po natin. Kasi lagi kong sinasabi, kung nakaya ko nga sa age ko na to, kaya nyo. Lalo ni mga kabataan ngayon, push nyo lang yan. Promise. Diba? Wow, di ba? So, yun yung yung willingness talaga for me. Kasi pag wala ka nun, di ba? Wala. Mahirap. Ang hirap pa naman gumising sa kahit madaling lalo yung, araw. tsaka yung kahit barkada kayo, tropa kayo. Oo, mas maganda yun. Oo, mas maganda nga yun. Pero kung wala, okay din, di ba? Tulad Basta ako, secure, gusto mo talaga. Ako nga sa running kasi regular din ako nagra-run, di ba? Ang pinakamahirap sa running, yung gumising sa umaga na magsuot ka ng sapatos, kasi parang ang sarap pang matulog, lalo pag malamig-lamig, parang ang sarap pa. Pero once na talagang, gigising na talaga ako, magra-run ako, ang sarap sa pakiramdam pagkatapos. Yun ang reward mo na, nakatakbo ko, ganyan-ganyan. Mahirap lang sa simula. Pero pag sa simula lang naman. Sa simula naman. Lahat naman eh. Exactly. Sa simula ang mahirap Oo. Pero pag nasanay ka na, okay na yan. Naging routine mo na siya, naging araw-araw mo na siya, madali na lang. Oo. Kayang-kaya. Ayan. Ate Ludi, maraming salamat for sharing your story dito sa Puerto Podcast ng journey mo nga ito sa base camp ng Mount Everest. Again, hindi yun biro, hindi yun tawag doon, hindi siya small achievements, no? Kasi tagang malaking achievements to, di ba? And you inspire a lot of people talaga rin. Thank you, Jo. At salamat din sa pag-invite. Sana may kasunod pa. Jokes. Sure. Abangan ko yung pag nandun ka na sa Tok-Tok, yun ang pagbalik mo dito. Balikan natin dyan. Ibang bundok. Correct. Ayan. Ladies and gentlemen, Miss Ludi Bello ng Radyo Bandera. One of the Palaweños po, or Palawenya na na-document na umakyat po sa base camp ng Mount Everest. Thank you, Ate Ludi. Thank you then. Ayan. Of course, this is the Puerto Podcast, the conversation that moves the city forward. Ako po ang inyong host. I'm Ivo Joel Contravida, your Palawanderer.